Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Ngayon po yung salamin natin, nag-frost na. Mapagi po ngayong morning dahil minus 13 lang kanina nung tinignan ko sa forecast. Yung ating feel, minus 13. So kagaya neto, dahil parang ito yung first time na lumamig ng ganito, yung mga windshield natin, ito yung mga salamin na sasakyan, mayroong mga frost. So pagka ganyan po yung panahon na dito sa atin, kailangan na natin i-prepare yung mga panlinis natin, kagaya yung mga ganito lang, tapos meron yung isa yung parang may brush, yung may handle siya na mahaba, tapos may gantong side din siya, tapos yung mga windshield washer natin dapat naka-ready din kasi pagka medyo matigas yung mga salamin natin, kailangan natin yun. Ito yung eyesight na ito, parang nawawala pagka sa parlamig na. Yan o, foggy pa. Iba naman, pagka gantong nag-a-approach na yung winter season, nagpapalit na sila ng mga winter tires kahit na wala pang snow. Kasi syempre pagka halimbawa ikaw lang yung magpapalit, medyo malamig din yung panahon sa labas. So habang kagahapon halimbawa, medyo okay pa yung panahon eh. So yung mga kasama namin nagpalit na ng winter tires. Kasi pagka halimbawa nagpapalit ka naman sa mga pagawaan talaga, may bayad din yun. Magkano per gulong na pa? Or isang session? Mga 100? Sayang din, diba? So kung may mga gamit ka naman, mas maigi na yun nga, ikaw na lang yung magpalit. Minsan si Dadong nagpapatulong palit. Pero sa ngayon kasi ano muna kami, naka all season kami. Total bago naman yung gulong namin. Tsaka na-experience ko na rin nung itong bago pa yung sasakyan na nag-all season lang kami. Okay naman, mga ilang taon ko naman siyang ginamit. So far, hindi naman yung as in, nadulas-dulas ako, hindi naman. So, pagtiyagain muna namin to ng mga siguro mga, depende ng mga isang taon pa. Or kung merong mura na winter tires, yan, bibili din naman kami. Kasi minsan, mas ano pa rin eh, iba pa rin talaga yung kapit ng gulong sa daan pag naka winter tires ka. Malalaman mo din naman talaga yung pinagkaiba. Tsaka syempre parang alam mo yung confident ka na naka winter tires ako, parang hindi ka prone talaga sa dulas. Ayan o, yung kahoy natin. Tingnan nyo po o. Halos wala na talagang dahon. Saan? Ay, na-expose. Would you like that? Would you like that? Si Denise, nag-uusap sila ni Papa niya kasi may PE daw sila. So, ayan po yung ating ihahatid. Hi muna, Beng Beng! Hi! Hindi siya gano'n ka-excited kasi magpipi daw sila eh. Medyo naano siya sa mga mga activities. Lalo na yung ano yun, Beng? Football ba yun, Beng? Kasi masakit daw pag natamaan. Ay, nung nakaraan ano yun? Kasi natatamaan daw siya ng bola. Masakit daw sa katawan. Yung mga ka-viewers, kape muna tayo. Namiss lang po namin tumambay dito sa coffee shop. Kasi palagi na po kaming umuwi or kaya sa sasakyan na lang kami nagko-coffee. Tambay muna tayo saglit. Medyo tahimik ngayon kahit maraming tao, hindi ganun kaingay. May time kasi na kahit konti lang yung tao, maingay. Ito yung safe pa, jalapeno. And shoutout muna pala ako kay ABC My TJ.
Ayan, maraming salamat po sa palaging pag-comment sa mga videos namin. As in, tiningnan niya lahat. Halos sinuyod po niya yung mga old na videos namin. Tapos, nagko-comment siya doon. Yan, maraming salamat po sa pagsubaybay sa mga videos po namin. Tsaka kay Ma'am Nida Sterling, kay Joy Villegas, kanina pa, sa mga solid po na mga viewers namin. Kay Rona Kabugaw, si Melissa C. Yan, shoutout din po pala kay Lucito and Magda Sapno. Kay Teresita Farinas, tsaka kay Rebecca Gomez. Ayan. Yan si Dadong. May kinuha po siyang form para sa mga anak ni Jason. Baka sakali na may hiring dito. Pero meron naman daw, no? Ayan, tamang-tama. Eh, malapit lang po kami dito. So, baka, diba, baka sakali na matanggap sila. May na-meet pala po kaming doon, yung kababayan natin na dati po siya sa isang trabaho niya. So, naghanap siya ng medyo maayos sana na trabaho sa government. Kaso lang, natanggap naman siya dun sa in-applyan niya na trabaho. Kaso lang, hindi niya nakayanan yung treatment sa kanya ng mga kasamahan niya. Sabi niya, aanuhin ko naman yung maganda yung sahod na hindi naman maganda yung pakikitungo daw sa kanya ng mga kasamahan niya kasi mga ibang lahi. So parang alam mo yun, hindi niya na kinaya, umalis siya dun. Sayang din sana kasi mas mataas nga daw yung sahod. Kaso lang hindi niya natagalan. Buti lang, yung inalisan niyang trabaho, mabait yung amo niya. So tinanggap siya ulit. Ganun yan man no? Kasi kung may stress ka naman, diba pa, no? Parang hindi worth it ba na magstay ka dun sa ganung trabaho na malaki sahod tapos may stress ka lang. Yung malaking sahod kung hindi ka naman hindi ka masaya. Masaya sa gawain, sa ginagawa mo. Hindi yung trabaho okay lang. Yung mga kasamahan nga niya, yung toxic. So, hindi maganda. Siguro, baka iniisip nila, baka mamaya walang maagawan sila. May kakompetensya sila sa trabaho. Yun yung mahirap, no? Minsan kasi din yan eh. Alam mo yung inggit ba? Inggit ba tawag doon? Or inggit. Kumbaga ayaw sila na masapawan. Masapawan. Siguro no, ayaw masapawan. Kasi baguhan. Tapos pagka nagkakamali daw, alam mo yun, report agad. Eh syempre pag baguhan ka, meron ka talagang minsan mali-mali na magawa, diba? Natural naman yun basta baguhan ka sa trabaho. So ayan, nahatid na po natin yung doon, employment application form. So sana matanggap sila dun sa coffee shop nung, diba? Pangsimula nila dito, makatulong din sa nanay at tatay nila. Gano'n naman talaga dito no? Tulong-tulong lang. Kahit sa maliit na paraan. Importante. Meron kang ambag. Good evening mga ka-viewers. Ayan, dito tayo sa kusina. Gluluto po ako ng chicken curry. Ayan, tapos ito piniprito ko yung mga gulay. Bago natin dyan mamaya i-mix. Iba kasi yung lasa pagka yung mga gulay, yung ipiprito mo muna siya saglit. Malasa siya. Pag nagluluto po pala ako ng chicken curry, nilalagyan ko siya ng konting gata. Tapos, yung nilalagay kong pampalasa, yung curry powder lang, tsaka yung turmeric. Ayun. Tapos yung manok, gisahin mo lang siya sa sibuyas, bawang, tsaka yung luya. At pagkatimpla ko niyan mamaya, lagyan ko na lang ng paminta.
Sinabay-sabay ko na yung gulay. Kasi konti lang naman yun. Yan, tinitimplahan ko rin siya ng konting brown sugar. Patis. Off na natin. Tapos, add na natin dito para sabay na silang lumambot. Sabay na silang maluto. Yan. Lagay na rin natin yung ating paminta. Takpan muna natin. Konting kulo na lang yan. Luto na yan. So, ayan po. Luto na yung ating ulam. Ayan. Ayan o. Luto na yung ating chicken curry. So, dinagdagan ko lang siya ng konting brown sugar. Tapos, nag-add din ako ng maliit lang na Knorr chicken cube. Para lang makompleto yung timpla. So, okay na. Wow, bango daw. Oo, beng, mabango. Pwede ka nang kumain. So, let's eat na po. Ito na yung aming dinner. Sarap. Hello mga ka-viewers. Andito po tayo sa Dalarana. Ayan, bumili kami ng gagamitin sa bahay. Bumili ako ng strainer, tongs, tsaka yung pang sandwich na plastic. Tara na, bayad na tayo. Tingnan nyo yung iniwan na bisikleta dun sa labas, oh. Tinanggalan ng isang gulong pa, no? Hindi, dala-dala niya. Oo nga, tinatanggal yung isang gulong kasi baka mamaya pag iniwan yung buo yan, nanakawin. Ganun pala yung style nun. Oo naman. Para-paraan din, ano? Nakita nyo yun. Minsan merong mga... Oo, minsan nakapadlock. Wala nang gulong sa harap. Ano yun? As in, bit-bit nila. Yan pala yun. Pagka nagbabike ka, dapat ano siya, tanggalin mo yung gulong na isa. Pero sa ibang bansa, diba, mga nakapadlock na hindi naman nawawala na nandun lang sa gilid, no? Sadyang nakapark lang, no? So dito, ganun po yun. Kailangan mong ano, tanggalin yung isang gulong mo pala. Para sabihin, ay, pwede naman nila pahanapan ng same na size ng gulong. Hindi kasi hindi nila maitakbo pala, no? Tama. Unlike na kung buo siya, di sakyan lang nila, pwede na nilang patakbuhin. May ilalayo na nila yung bike mo. Manila nga, ganun na rin. Ganun din. Oo, kay parang Ricky. Ay, oo. Kay parang Ricky na... Hindi ka naman ninibago sa Maynila, Parang diba? nag-post siya nakaraan na Nandun nakapark, no? Sa wala yung bisikleta. trabaho. Nawala yung bisikleta. Paglabas mo ng store, umaasa ka na may masasakyan ka. Yung pala, wala na. Sa? Next year, fishing na. Gusto ko Explore sa fishing, no? Ngayong taon, hindi po kami nakapag-fishing. May mga nakikita kaming mga taga rito na nagpo-post sa Facebook na etong fall, ang dami po lang ang dami nilang nakukuhang isda. Si Dadong, syempre, medyo inggit. Kasi hindi siya nakapag-fishing. Hindi, parang nakaka-excite lang kasi pagka yung ganyan, mag-fishing ka tapos may huli ka. Dati kasi nung nag-fishing kami dun sa Davin Baker, hindi pa kami nagpa-vlog, no? Hindi pa tayo nagpa-vlog. Sayang yun. Biruin mo na grabe yung
sama ng panahon. Tapos nandun kami as in talaga. Itong sasakyan na to, nilalagyan ni Dadong ng tent para lang may kami, tambayan kami sa labas. Tapos grabe yung hangin, siguro maabot ng 50 per kilometer per hour yung lakas ng hangin. Pero in fairness, yung tent ni Dadong hindi talaga bumigay, ganun katindi yung tali niya dun sa tent na kinabit niya dito sa sasakyan. Sarap na hindi, pandemic kasi yun. Oo. During pa yun, pandemic pa yun. Kaya wala ka talaga wala kaming ibang choice kung di, yun, mag-fishing, tapos doon kami, minsan nag-overnight kami doon, minsan naman madaling araw kami nagpupunta doon, tapos yun, pagka kinahapunan tsaka kami uuwi. So parang medyo na-miss namin yun kasi 2 taon na kami na medyo busy-busyhan. So next year daw sana maka-explore tayo ulit sa fishingan. Nakakamiss nga naman. Tapos yung, alam mo yung magdadala ka ng doon, lutuan, doon ka magluluto ng mga parang simpleng pagkain lang. Noodles, kape. Noodles, kape. Diba nagpa-pancake pa tayo nung time na yun, no? Nag-overnight kami doon. Parang dala camping. Kaso lang, ngayon ata parang pinagbawal na. So, tingnan natin kung matutuloy yun. Nandito na po kami sa bahay.